Lumanagan sa pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pag-araw-araw kaya tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 22 sa versikulo 29 at 30 yun. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil alak na mula sa katas ng ubas at langis. Ihandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihiwalay sa ina ang panganay ninyong lalaki hanggang sa 7 araw mula sa kapanganakan. Sa 8 araw, ihandog siya sa akin. Kayo'y nakatalaga sa akin, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng kapwa hayop. Bayaan ninyong kainin yaon ng mga aso. So, ang passage ito ay tungkol doon sa Old Testament law or rule patungkol sa yoke of bearing at syempre doon sa yung pagtalaga sa mga panganay. Kasi nga, nung panahon nila, mayroong tinatawag na generational discipleship kung saan yung panganay ay kalaunan ay magiging pinuno ng kanyang sambahayanan at syempre siya yung maging representative ng kanyang family doon sa harapan ng Diyos. At syempre siya rin ang mamumuno ng kanyang sambahayanan sa pagsamba sa Diyos. At syempre kapag siya ay nagkaroon na rin ng anak, naging magulang na siya, ituturo niya rin yun sa panganay niyang anak na hahalili sa kanya. Kaya yun ay naging kultura na tradisyon sa bansang Israel. Ang tawag ko doon ay generational discipleship. So, mabuti sa panahon natin ngayon, kahit na hindi ka pa magulang, pwede ka nang mag-disciple. Pwede ka nang maging cell group leader. Pwede ka nang maging network leader. Or kung luluubin ng Diyos, pwede kang maging pastor. Pero syempre, bago ka dumaan doon sa pagiging leader, magiging member ka muna. So, as time goes by na naglilingkod ka sa Diyos, syempre ipo-promote ka rin ni Lord. So, magiging cell group leader, magiging network leader, at kung ilulog talaga ng Diyos, magiging kang pastor. At syempre, may lugar kang pamumunuan or area of ministry, diba? So, maging member ka man o leader, kailangan ang discipleship patuloy pa rin. Okay?